Isang WhatsApp sa inyo, guys. Ephesians chapter Two. 2. So, ay. Hindi kasi, di ba, nung sa 1, maganda yung naging topic natin nung sa 1 kasi nagkaroon ng intercession si Paul dito. So, na-explain natin kahit papano yung kahalagahan ng pananalangin sa ibang tao. Hindi yung sa sarili mo lang. And then, i-discuss natin dito na si Jesus na binigyan nga siya ng kapamahalaan and all. Syempre, yung kanyang deity na Christ is everything talaga. No? Yun yung... So, balikan nyo na lang kung gusto nyo ano. So, nandito tayo sa 2. Itong 2, madalas tong Ephesians 2, madalas itong nako-quote sa mga evangelism, di ba? Sa mga patay, di ba? Necrological services, di ba? Ephesians chapter 2 kasi yung famous diyan, di ba? Yung 2 ano yan? Ephesians 2:10. Alam ko, yun yung isa 2 sa verse mga 8 to 8 10. to 10, ano? Yun yung mga famous for ano By yan? grace through Yun. faith. So ngayon makikita ngayon natin yan at ma-explain natin hopefully ng himay-himay. No, ano bang konteksto nun at ano ba talagang ibig sabihin nun. Pero ako meron na akong naiisip na title eh. Gagawin kong technical eh. Para talagang wow, iba sila. De joke lang. 2, 1 lang. 1 lang. Dati parang ayan, ito na. Dati parang mga patay na kayo sa harap ng Diyos kasi makasalanan kayo at di kayo sumusunod sa Kanya. Okay. O patay. Totoo bang patay o parang patay lang? I-discuss dito na may iba't ibang uri kasi ng patay actually at saka kamatayan. Yung salitang he made alive, naka-italicize kasi yun. Hindi talaga siya nakalagay sa Bible yung and you, he made alive who were dead in trespasses and sins. Yung he made alive, wala yun. Pero implied naman na Implied. tayo ay mga patay. Patay ba saan? Espiritual. Okay? At binuhay tayo sa pamamagitan ng Diyos. So, kumbaga, pinakikita dito na yung Diyos ang may kapangyarihan para buhayin tayo sa kamatayan. So, sino ba o ano ba ibig sabihin ng patay dahil sa mga kasalanan at Dead in mga sins and trespasses. pagmamalabis at mga pagkukulang? So, ibig sabihin nun, sa espiritual, sa mata ng Diyos, nakahiwalay tayo sa Kanya. Ibig sabihin, malayo tayo sa So Diyos. ito na yung doktrina ng total depravity. Oo. No? Marami Explain kasi, nga natin yan. sige. Unahin muna natin yung marami kasing uri ng kamatayan. Gigi. Okay? Merong patay na physical. Okay? Merong patay sa spiritual. Yung patay sa spiritual. May mga taong buhay pero yung kanilang emotions at saka yung kanilang hope, wala na. Yung parang wala nang gana. Kaya nga sabi nila, ay hindi, nagpakamatay, ganyan-ganyan. Wala na siyang reason para mabuhay. Akala nila yung pag-suicide, dun siya namatay. No. Before pa siya mag-commit ng suicide, namatay na siya. Sa loob. Sa loob. So, kumbaga, Wow, so poetic. pwedeng Ganda nun ah. humihinga ka pa, pero spiritually is patay ka. Zombie? Ang problema kasi, pag ikaw ay patay, hindi ka na nagre-respond sa mga bagay na kinakailangan na, na buhay ka dun sa area na yon para mag-respond ka. Patay So for example, kinausap mo yung bangkay, hindi talaga sasagot yun. Why? Kasi yung kinakailangan na mga senses. Components and senses, yun. So, ala na. So, ganun, parang nakakoma. Yes, possible na marinig ka niya kasi yung hearing ang isa, if I'm not mistaken, hearing yung isa sa mga huling senses na nasisira kapag comatose. Mamamatay na pag Pero dahil nga, so nadidinig ka pa rin? na-damage na yung ibang senses mo, hindi ka makapagsalita. So, hindi ka maka-respond. So, walang kakayahan yung tao mag-respond spiritually kung patay siya spiritually. Yun yung point. Hindi respond ng maayos yung patay kasi wala siyang kakayahan. At all. Ngayon, sabi mo, yung total depravity. Ibig sabihin yung total depravity na... Naniniwala ka ba dun, sir? Somehow, yes. Naniniwala naman ako sa total depravity.
Dalawa ang pinaniniwalaan. Total depravity is lahat ng gagawin ng tao kahit gaano pa kabuti ay may bahid dungis. Mm. Pero kung tanong, wala bang kakayahan ang tao na gumawa ng mabuti? Meron kasi we are created in the image of likeness of God. Kaya nga lang, lagi may bahid. Mm. Hindi yung perfection na nire-require. Oo. Lagi may bahid. For example, kaya ka mabait kasi Sa one day, perspective natin, mabuti yun. oo. However, hindi kasi tayo ang basihan. Iyon Yun. ang laging gusto natin ipaalala na pwedeng sa perspective ng mundo, mabuti na yun o mabait na yun. Pero hindi kasi tayo ang panukat ng kabutihan at hindi rin tayo ang panukat ng sangkatauhan, which is si Christ ang standard. Now, dahil ginamit natin yung concept na patay or dead, ang tanong dito, na-convert ba muna siya bago siya nakapag-respond? So, sinasabi dito na kailangan ba yung person muna ay ma-convert bago siya maniwala? O kailangan niya munang maniwala bago ma-convert? So, maraming mga discussion dyan. Basta ang alam ko lang, yung patay, hindi na nagkakasala kasi patay na eh. Wala siyang life to do that. Yun. So, naniniwala ako na binuhay muna yung tao. Then, tsaka siya capable na Born again. oo. Kaya siya capable na makarealize at maniwala. Niniwala ako doon. But kumbaga, ako naman, open naman din ako na mas maunawaan pa yung Kasi ang hirap niyan kasi ganung parang area. hindi siya malinaw no? Oo. Ngayon, tingnan natin, ano ba ang larawan ng isang taong patay sa kasalanan? Though hindi siya literal na patay physically, ito daw yung mga katangian ng tao na patay sa kasalanan. Sige. Yan. Okay. Yan ang mga Una, maganda. bulag sa sariling pagkukulang o pagkakasala. Hindi niya nakikita pag mali siya. Yung sin kasi, iniquity, pagkukulang. Yung trespasses, nag-trespassing ka, Sumobra. pagmamalabis, so sumobra. So, Nice. So pag bulag, ibig sabihin, hindi ka aware na nagkakasala ka or para sa'yo, hindi yun kasalanan. So, mahirap yun. Kasi nga, patay ka eh. Next, ikaw ay alipin ng kasalanan. So, kumbaga, kahit anong kagustuhan mo makapumiglas, hindi mo magawa kasi nakaprogram ka doon. Or master mo yung kasalanan. Nung tayo ay na-born again at niligtas ng ating Panginoon, sabi doon is, sin is no longer your master. However, dahil nasa flesh tayo, minsan yung pagkakaprogram sa atin ng matagal sa kasalanan, nakakalimutan natin na pinalaya na pala tayo. Pero yung tao na hindi pa na born again, ayun, alipin sa kasalanan at mahal ang kadiliman. So, ibig sabihin, mas gusto niya yung mga makamundong mga bagay. Sabi Tapos, ang problema doon, sa principle number 1, baka nga hindi pa niya alam na masama yun. Baka hindi pa niya alam na sin yun. Kasi nga bulag siya. No? Baka kasi na-justify pa nila yun eh. Kahit ako naman nun eh. Yan yung, kasi nga, meron tayong sarili-sariling moral compass eh. Yun din. Kaya, nung sa klase ko ng PERDEB, isa sa sinasabi ko is, ito yung reason bakit ko sinasabi na mahalaga na meron tayong moral compass na hindi nababago. Hindi subjective. Hindi ko sinasabi na kaya ako naniniwala sa Bible kasi Kristiyano ako. Hindi yon. Nakita ko yung kahalagahan na yung Biblia hindi nagbabago and people need something na hindi nagbabago ang tawag dito, yun yung kanilang tayuan o basihan. Kasi reliable siya. Ewan ko, narinig mo na to, merong isang nagsabi na yung live-in, okay na kasi 2020. Nakalimutan ko meron si Nadine. Di ba sabi niya, kasi is 2022 ba? 2024 na. Basta parang gano'n. Now, I asked them some analogy. So, pag 2020... gumawa ka ng debate sa school na gano'n? Hindi. Pwede, no? Hindi ako gumawa ng debate, pero tinanong ko lang. So, what do we think about that? So, pag 2050... May nag-agree na okay lang yun. Hindi, tuwatawa sila. Tapos, na-realize nila yung foolishness minsan noong mga argument nila. So, for example, paano ka ako kung 2050? Pwede na yung mag-aasawa ka, tapos magpapalit uli ng asawa pag ayaw mo na. Tapos pag year 2100, pwede ng dalaway asawa. O pag year 3000, pwede ng by contract lang yung pag-aasawa. After nito, pag na-expire, susunod na.
ang tanong ko hanggang saan, Nire-renew. ang tanong ko hanggang saan nyo minumove yung moral compass nyo, yung boundary. Minumove mo. So, parang ang point ko doon is, um, yun yung punto na may mga hindi ka dapat i-move or igalaw. O agree naman ka ako kayo dyan. At saka marami ka akong mga double standard sa buhay natin. Madalas ka ako sinasabi nating double standard yung mga religious group. Okay. Pero tayo hindi natin nakikita yung pagka-double standard natin. Halimbawa, sa mga rape victims, lagi ko to naririnig sa gender and development eh. Totoo naman na may mga madre na nare-rape, na maayos yung damit, nare-rape, may bata na-rape, may matanda na nare-rape. Okay? Tapos, ang sabi doon, 100% ang may kasalanan is yung rapist. Agree naman ako na yung rapist, makasalanan. Agree naman ako na mali talaga siya. Hindi ko siya ipagtatanggol. Okay. Pero yung alisin mo yung responsibility mo at accountability mo sa bawat pagkakataon. Parang wala dahil Mm. dahil 100% rapist ang may Yung kasalanan. kasalanan, Na tayo, magdamit na tayo maluswa. ang sabi ko Parang nga, gano'n, di ba? pagka ganun ka Wala kayo, dun yun. pagka ko ganun ang mindset niya, maghubo na lang ako kayo. Ayaw naman. Hindi, absurd yung line na yun. Alam naman nilang mali yun. Absurd. Kasi minsan nag-absurdity ako ng Ngayon, kung pwede naman, Sineminar nga kami dati sa ganyan eh. ngayon sabi, ang turuan daw yung lalaki na wag maging lustful or manyak. Sabi ko, pwede naman pala yun. So, pwede naman pala na turuan yung mga lalaki na wag maging lustful or maging manyak tumingin sa ibang tao, sa babae. So, pwede ko ring sabihin sa mga mag-boyfriend at mag-girlfriend na wag kasi kayong mapusok. Kasi baka makapag-premarital sex kayo, mabuntis, maging magulang kayo ng wala sa tamang oras. So dapat pwede ko ring sabihin 'yon. Ngayon sasabihin nila yung lalaki, wag masamang tumingin, pero pag ganon, ang sasabihin, ay hindi, mag-condom kasi kayo. Sabi ko, yung paggamit ka ako ng contraceptive, last resort na yan. Pero ang punto dyan is, kung pwede palang turuan ka ako ang lalaki na wag maging lustful or manyak, dapat kayo ding babae, open din na mapagsabihan, both kayo nung lalaki, pwede kayo mapagsabihan na wag kayong mapusok. Pero ano nangyayari ka ako? Kapag ang tira is sa lalaki, okay, agree kayo. Pero pag ganong senaryo na pareho kayo mag-a-adjust, lalaki and babae, parang you frown about that. Ngayon, anong tawag sa ganon? Hindi ba double standard? Yan kako ang world or generation na kinabibilangan ng marami sa atin. Na bulag tayo sa sarili nating double standard. At ang nakikita, sa bagay, wala namang mata na alam niya na mata siya. O hindi niya nakikita yung sarili niyang mata. Reflection. Di ba? Reflection. Pero yun. Yung katawan nga natin or, kung may napanood ako na yun na parang yung mata natin, hindi aware yung cells or basta something dun sa mata. Parang foreign ang mata sa atin. Kasi kung ganun daw mangyari, ia-attack din daw niya yung mata eh. Parang may nabasa akong ganun. So, dapat dun pa lang sa mga ganung fallacy, yung mga maling argumento, dapat aware tayo na wala sa lugar yung sinasabi natin. Ngayon, sabi din dito, sick saan? Spiritual sickness. May mga, maniwala man tayo at hindi, may mga mental health problems na effect ng sin. Or, yun yung ginagamit ni God para gisingin tayo. Kunwari, iba may mental health disorder. Yung iba doon, dulot ng kasalanan. Hindi natin yung dinidiscount, okay? Oo, yung iba. Okay. Yung iba naman, lost. Bakit lost? Nawawala. Ligawan landas. Ala sa tamang landas. Kaya yung mga desisyon sa buhay, padalos-dalos. Yung mga pangarap sa buhay, napaka-simplistic, napaka-common. Di ba? Parang walang lalim, walang baler, walang degree yung pagiging Kristiyano talaga. Kaya nga, pag may totoong naging Kristiyano, parang ang dating nung ibang tao doon sa Kristiyano na yon, napaka super spiritual or over religious. Tapos malalaman natin yung pala yung normal. Ang sakit pakinggan nung gano'n. Ano? Hindi, na-degrade kasi yan. Pati kasi yung Christianity, parang na-affect ng world. Na water down. Yun, na lumabnaw. Oo, lumabnaw. Ano pa?
An alien, a stranger, a foreigner, yung tao na hindi save, yung patay. Anak ng puot, galit ng Diyos, a child of wrath. Kasi yung parusa pa rin ng Diyos, nananatili pa rin sa'yo kung hindi ka save. And last but not the least is we are under the power of darkness. So, kumbaga, Kasamaan at ng kadiliman laban sa kadiliman laban sa... kasamaan. Kaya ang point ko doon, is re- rebelde ba tayo sa Diyos? Ngayon, kung rebelde tayo sa Diyos, nasa darkness tayo. Kunwari, ayaw natin sa mga religious group for the sake na against yung religious group dun sa ating pamumuhay. Ang taong teachable ang heart, kunwari, nahihirapan siya, pero tinatanggap niya na mali pamumuhay niya. Hindi, kaya May nga, chance pa yun eh. kaya minsan naghahanap na lang sila ng church na maluwag. Ah, Yun yung sinasabi, yung isa sa mga tinuro ko nung Wednesday sa First Timothy, darating ang panahon na ang mga tao ay hindi na makikinig sa tamang doktrina, bagkus sila ay maghahanap na lamang ng guro na magtuturo ng gusto nilang marinig. narinig. At ang nakakatakot pa sa Timothy din, 2 Timothy 3, that in the last days, the love of many will grow cold. So, ano yung unang description na yung pag-ibig ng marami ay manlalamig? Swail sa parents. Hindi, ang unang Sorry. description niya ay lovers of self. Lovers of Then, self. tsaka palang sumunod yung lovers of money. Isipin mo, no, the root of all evil is yung love of money. Tapos, ang primary description ng panlalamig ay hindi lovers of money ang una. Selfish. Self-love, no? Ah. Paano yun? Yun Pansinin ang mo yung mga, tinuturo pansinin mo yung mga magagandang quotes sa social media. Pansinin mo. Yung kadalasang sinishare ng mga na-offend. Yung mga pang self-heal, yung parang, di lahat na-offend. Maganda ba yun? Okay lang ba yun? Mga self-help. Okay yung self-help, pero may balance eh. Kung hindi nag-agree ang salita ng Diyos para doon, hindi siya nakaka-edify. Though it make you feel good, pero spiritually, ano siya? Junk food siya. Junk food. Yung parang you feel good. Kunwari, di ka okay, kumain ka ng pagkain na pinirito, o kaya mamantika, o kaya is yung sobrang matamis, sobrang maalat. You feel good, pero hindi siya naka-add ng nutrients sa katawan mo. In the long run. So, ganon ang social media, yung mga quotes na wala namang ano. Parang it makes you Feel feel good. good naman, pero walang benefit talaga in the long run. Ito pa ang problema, ano. Ang problema sa mga ganon is, kunwari mag-isa ka, paniniwalaan mo yung ano mo eh, yung gusto mong, kasi wala namang babalanse sa'yo eh. At makakaisip ka ng mga connection dyan kasi hindi ka naman nakikipag-fellowship. So, meron kang feeling na napaka-spiritual mo because Parang, ito pala yun. Ganun pala yun. sino bumabalanse na pinag-iisipan mo? Sino bumabalanse sa emotion mo? Di ba sabi, guard your heart. Yun nga naniniwala ka sa sarili mo. Deceitful. Ang pinag-uusapan din namin kanina. No? Deceitfulness. Kasi meron kaming ka-work na single mom kasi namatay asawa niya eh. Byuda. Pero talagang effective, magagalang, mababait yung mga anak niya na kumbaga bait, disiplinado. Ngayon napag-usapan namin yung careful sa laging pag-rescue sa mga anak. Bilang ako Parang spoiling. Bilang ako nanay, syempre ang sasabihin mo is hindi mo sila ini-spoil na ganito, ganyan. Syempre bias kay anak mo yun eh. Okay? Pero ako naman, ang dating sa akin, dahil observe ko rin naman yung mga anak niya, sa tingin ko hindi naman niya in-spoil. Kung mga pagmali, mali naman talaga. Pero kunwari, marami ng tao ang nakakakita na parang ang dating sinishield mo lagi at ini-spoil. Huwag kang magagalit na ipagtatanggol mo pa na as if na hindi mo ini-spoil. Kasi kung marami ng tao ay nakakakita, ini-spoil mo talaga. Consider mo. Kasi bilang ina, bias ka talaga sa anak eh. Ulitin natin hindi kino-question ang pagmamahal ng ina sa kanilang mga anak. Pero ang tanong is, binild ba natin sila according sa kung papaano tayo inuutusan ng Diyos na i-train sila?
Kasi kung lagi tayong naka-shield at hindi sila mag-grow. Magandang yung Madaming analogy. ganyan. Yung may butterfly na papalabas pala ng cocoon, naawa ako. So, ang ginawa ko, dahil hindi siya makalabas agad, ginupit ko yung cocoon. Ngayon, yung butterfly, nakawala. Kaya nga lang, Hindi na-develop. hindi na na-develop dahil hindi na niya nahigop yung lahat ng fluid na magpapatibay ng pakpak niya habang buhay na siyang gumagapang. Yun ang hindi nakikita ng marami. Lalo-lalo na yung mga magulang na naka-shield dun sa Hindi nila makikita kasi sila yung laging to the rescue. Pero kapag nilawakan mo yung view mo na, kunwari, madapa nga lang, to the rescue na agad. Kaya ang hina ng loob, ang hina sa ganito, ganyan, ganyan. It's because laging to the rescue. Pero subukan mo na hindi mo laging to the rescue. Subukan mo na may mga decision siya na walang balikan, na may mga consequence. I'm not saying na totally hayaan mo masira yung buhay niya. Hindi. Yung hayaan mo munang makita na may consequences yung mga pagkukulang at pagkakamali niya. Hindi laging to the Hayaan mo rescue. ma-experience niya. Ayun. Para wag mong isalba dun sa Mm. di ba? Oo. Para wag mong isalba na, hindi, alam ko na yung mangyayari yan. Parang, Oo. nangunguna kasi tayo. Yes. Minsan eh. So, yun lang. Ang isang unsaved na tao, rebelde talaga sa Diyos. So, patay. 2 to 3. Nung time na yon, yung masamang diskarte ng mundo ang sinunod nyo. Sinunod nyo ang leader ng mga evil spirits. Siya ang nasusunod sa mundo ngayon at kontrolado niya rin ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Actually, ganito tayong lahat noon. Yung mga makasariling pagnanasa lang ang sinusunod natin. Ginagawa natin kung anong gustong gawin ng katawan at isip natin. Okay. Kaya sa natural nating pagkatao, pare-pareho lang tayong paparusahan ng matinding galit ng Diyos. Okay. So, binanggit na dito si Si, Evil. ayun Prince of the power of the air. Yeah. So, binanggit na dito si Satan. Si Lucifer kasi, or Satan na ngayon, is, angel dati. Yes, fallen angel. So, meron talaga siyang influence and power. So, Prince of the air. So, meron talaga siyang, Ba't kaya air, air symbolizes yung environment. Okay. So, ibig sabihin, itong world na to, though hindi naman siya talaga may control sa buong universe, si God pa rin. However, being him na prince of the air, meron talaga siyang influence sa mundo na to. And because of sin, the world is fallen. So, kumbaga, hindi ka pa save or sabihin natin unregenerate ka, yung inclination o yung pagnanasa or desire na ating katawan is sa kasalanan talaga. Ang inclination niya ay magkasala. So, meaning to say, ganun naman talaga tayo nung una eh. Actually, kahit na yung pagiging mabuti nga natin, hindi pa pure eh. Yung kaya ka mabait kasi gusto mo ng reward. So, reward-centered ka, hindi ka naman talaga God-centered. Pakabig. Oo, pakabig. So, meaning to say, ang isang tao na patay is comfortable na nakahiga sa kanyang kabaong. Pero subukan mo na yung bangkay ay muling magkamalay at mabuhay. Magiging komportable kaya siya sa kabaong niya? Siyempre hindi, di ba? Feeling mo, suffocate ka, ang sikip-sikip, magiging claustrophobic ka. Di ba? Papanik ka pa. Oh. Kasi Si hindi... Paquito, ay si Sino? Edgar siya pala. Okay. Kasi hindi yun ang... Oo, yung sa series. Kasi nga, hindi na yun yung dapat mong galawan or hindi na yun yung dapat mong environment na kalagyan. Kaya, sa totoo lang, hindi naman sa kwan, pag ang tao ay na-born again, kakikitaan mo talaga siya ng desire magbasa ng Bible, desire manalangin, desire umattend ng church, hindi pa bebe lang na parang, Craving sa milk. oo, yung parang andali lang sabihin na nababaptize ka or na-born again. Kasi, Tapos sila pa yung madidinggan mo, hindi ala kasi yan sa pag-attend. oo, yung ganun. O biglang mo, di ba? A-attend minsan, tapos yung parang ang casual na hindi umattend, ang casual na hindi makipag-fellowship. Sabi kong ganun, naging Christian ka ba talaga? Kasi di ba pag binabaptize, isa sa mga tinatanong is,
Nanampalataya ka ba kay Jesus? Humihingi ka ba ng kapatawaran sa lahat ng iyong pagkakasala? Naamin ba nagkasala ka? Then May yung pangatlo, nagpapasakop. no, pangatlo naman, inaalaw mo ba yung church na maging kapamilya mo, na i-encourage ka or i-correct ka kung kinakailangan? Yes. Pero kapag sinabihan, no offend. Tapos pag sinabihan, para bang unfair ng church, sabihin ba? Ganun. Parang meron ng terms of... Mm. Ano tawag doon? Ano yun? Yung mga ina-accept na yung I accept na lang kapag nag-install. O yung parang ano na lang, default yung I agree. O tapos ayun na, next, hindi na binasa yung, hindi Install. inintindi maigi. Pero bago naman yun, pinaliwanagan mo naman sana. Parang andali sa atin ngayon na, hindi ko pa nasisimulan eh. May sinusulat kasi kong article about sa ganun. Ang title is, Naglahong Alab. Wow. Ang point nun is, may kirot pa ba sa puso natin na... May spoil mo na. Sige, Hindi, parang wala problema. May kirot pa ba sa puso natin kapag nadadaan tayo sa bahay-sambahan, tas wala tayo doon? May kirot pa ba sa puso natin na yung dating sigla natin sa Diyos at sa gawain ng Diyos, hindi na ganun? May kirot pa ba sa puso natin na ang kasama natin ngayon is yung mga kaibigan nating hindi nanghuhusga sa atin pero hindi tayo dinadala sa kabanalan? May kirot pa ba sa puso natin na dati ay maalab tayo sa pagsamba sa Diyos? Ano na ang nangyari? Hanggang kailan natin pagtatagalin? Hanggang kailan natin... Kasi, sa totoo lang unfair din tayo sa mga tao sa marami at iba't ibang pagkakataon. Minsan, yung kalungkutan na nadaranasan natin at unfair treatment na nararanasan natin, sa totoo lang most of the time, deserve naman talaga natin yun eh. Kunwari may mga... Konsekwensya ng... Kunwari may mga tao na nire-reach out ka, binabaliwala mo. Tapos pag mag-isa ka lang, malulungkot ka. How do you feel din dun sa mga... How do you think din mararamdaman ng mga tao na nagre-reach out sa inang paulit-ulit? Tapos nire-reject mo. Do you think na hindi rin masakit sa kanila yun? Di minsan sinabi nga to ni Gorjo, yung... Kunwari, kahit di ako sasama, ayain mo pa rin ako. Siyempre, parang ma-feel down niya na bilang. Yan, sagot ko naman, gusto ko rin makakita mo yung kabilang side. Isipin mo na ikaw ang laging nag-aaya tapos nire-reject ka. Anong mararamdaman mo? Ang tao kako ay hindi ginawa para paulit-ulit na masaktan. So, kumbaga, mag-a-adjust yan. Gano'n naman talaga ang Kristiyano na kunwari, mag-brethren, pareho silang nagsasubmit sa bawat isa. Okay? So, hindi pwede na isa lang lagi yung nakakalamang. Di ba? So, ano yung point dito? Ang point is, maging malawak yung ating pag-unawa sa mga ganong bagay na bakit ito gusto mong... Kasi, sa totoo lang yung tao ayaw humarap minsan sa katotohanan eh. Kasi masasaktan siya, ma-offend. May lesson nga kami, love should never hurt. Eka daw. Sabi ko, I think, minsan daw, lesson namin, binabara ko yung title ng lesson. Sabi ko, sometimes love hurts when it pushes you to confront kung ano yung katotohanan, mga bagay na mali sa buhay natin. Sometimes it hurts. Pero sometimes, yung mga bagay na makakasakit sa atin, ito ay para itama tayo, hindi para lunurin pa lalo sa kasalanan. Kasi halimbawa, kunwari sa Facebook lang, sa Facebook, may mga friends ka na nire-reach out, tapos, wala daw time, wala daw ganyan-ganyan. Tapos, makikita mo naman, maya yung post sa kung ano-anong bagay na hilig. Parang nagsisingin ng utang. Ako naman, ang ginagawa ko pagka ganon, pag after some time na nagre-reach out ka, tapos parang ayaw ko namang pagbigyan, inaano ko na. Parang I get the hint, I get the clue na, inaano ko na. Tapos, alam mo naman yun yung malamig ang treatment sa'yo. Tapos, ganito yung treatment sa mga ganon. Ito ang tanong, do you even observe or realize sino ang madalas mong gustong sinasamahan? Will it lead you nga ba sa spirituality? Sasabihin, hindi, ganito, hindi ako ginajudge eh. So, ibig sabihin, yung mga kasama mo ngayon is probably sila yung mga tao na inaagrihan lang nila yung pamumuhay mo papunta doon sa kamatayang walang hanggan. Kasi alam nang bumabalansi sa'yo yung gusto mo lang lagi yung So,
hindi ka na naitatama or wala na nagkukon sa'yo sa spiritual. Ito yung nakakatakot sa Hebrews na, kunwari, na-taste mo na and sin yung goodness ni God, but still, nag-fall away ka pa rin, na nakita mo na yung katotohanan, nag-fall away ka pa rin. Sabi doon, para bang it is impossible for you to be brought to repentance. So ngayon, balik tayo dito. Dati ganun daw ang mga tao na nasa kadiliman. Sorry. Sige lang. Kahapon, Ah. di ba nag-couples fellowship kami? Ah. Yun yung isa sa parang naging program is yung love is patient, love is kind. Walo kami yata dun eh. So, hinati ni Toby sa 8. So, nang napunta, kanya-kanya kami ng... So, dito patient, dito ganito. Napunta sa amin love does not rejoice in evil, but rejoices with the truth. Which is yun din naman talaga yung... So, masakit talaga siya. So, pag gino-correct. And then, yun din kako yung isa sa elemento ng pag-ibig na, di ba may tolerant na pagmamahal? Yes. Na parang happy-happy lang. Kasi yun yung thinking nila ng love. Pero biblically, hindi. Hindi siya nagre-rejoice sa evil. Nag-ano siya sa truth. Di ba? Do people think na happy-happy lang ang pagmamahal? Look what it cost God. It cost Him His only Son. Sabi mo ba na happy-happy lang? Though merong joy sa ginawa niya na yun because to see yung object ng love niya, yung humanity, to be saved. To have a second chance in life. Pero kung sasabihin mo na yung love is happy-happy lang, no confrontations, no corrections, parang mali naman. Kaya nga, yun nga, iniisip ko kung paano ko isusulat yung, ano na yun eh. Sa Psalms kasi, mayroon pa si David noon na naalala daw niya before, na siya pa'y nangunguna sa praise and worship, di ba, sa temple. May ganun siya. May mga ganun siya. Contemplation, Now, how could people who experience that forgot the feeling kung gaano kasaya at kalaya na nasa Diyos ka. Tapos, patatagalin mo ng ilang taon na wala ka na doon sa ganong feeling. Ano ba yon? Ang tanong ko doon, kinalyo ka na lang ba? Or mas nag-weigh sa'yo yung offense o yung hurt? Kesa doon sa freedom and feeling ng peace mo with God. Ano ba yung totoo doon? Yun. Kaya sabi dito, kung dati, kinonduct natin yung sarili natin sa kasalanan kasi, tayo unsaved mga mundo Pero syempre, nung tayo is na born again, ayaw na natin ng mga ganong bagay. Ngayon, though si God is nagbigay ng chance sa sanlibutan, ang mga tao na hindi nanampalataya, they remain to be children of wrath. So, itong mga tao na may faith by grace, save. Hindi na sa kanila nag-a-abide yung wrath ni God. Pero sa mga tao na ayaw manumbalik sa Diyos, ayaw manampalataya, ayaw sumunod, ayaw magpakababa, ayaw aminin yung pagkukulang at pagkakamali, tapos magagalit pa sa kapwa pag na-chismis o magagalit pa sa kapwa kapag nakwento yung buhay sa iba, sino ka ba? Ay, sabi nga ni David, who is man that you are mindful of him? Or what is man that you are mindful of him? Alam mo ba, sa UCSP, pinag-aaralan namin yun Yung chismis ay mali, given yun Pero alam nyo ba kung ano ang magandang effect nung bakit may chismis? May magandang Yes, meron. Deterrent siya para hindi mo gawin yung mga scandalous na bagay. Oh, nice. Titingnan mo nga naman sa ganong... Deterrent siya. Ulitin ko mali ang chismis. Kumbaga, sa Christian, di mo rin dapat ginagawa yun. Pero, kunwari, ikaw yung gumawa ng mali, Tapos, magpaparinig ka doon sa mga tao na ichinismis ka. Hello, mahiya ka sa balat mo. Sino ba yung gumawa ng mali? Okay? Pero syempre, masakit lang kasi ikaw na yung side na pinagchichismisan. Pero hello, nung ikaw yung nasa kabilang side at nanchichismis ka, hindi mo nakikita yun. So, kumbaga, wrong ang chismis.
Pero ang naging function din niya sa society is para ikaw, maging careful ka din how you conduct your life. Deterrent Image yun eh. mo. Deterrent yun eh. Kumbaga, iniingatan or pinipigilan ka. Pero syempre, ang maganda sana na deterrent natin is yung kilos mismo ng Holy Spirit inside of us. Hindi dahil sa takot lang tayong maskandalo o machismis ng kapitbahay, kaya pinipigilan natin huwag gawin yun. Hindi, dapat ang pinaka number one na deterrent natin is yung led tayo ng Holy Spirit. So, kumbaga, sana, yung mga ganong bagay na, natin, nagkamali tayo, humble ka na lang. Huwag ka na yung bibira ka pa, ikaw naman talaga yung namali eh. Okay? Maging humble ka. Kasi pagka ganun, sa imbis na bigyan ka ng awa ng Diyos sa mga ganong bagay, parang nagmamalaki ka pa na Kakainisan ikaw ka pa lang. yung magagalit. Ikaw pa yung magagalit. Kakainisan ka lang. Sample tayo. Yung merong, ewan ko sino yun. Basta nakalagay lang sa post eh. Hindi naman daw siya, tawag dito, parang sinasabi niya, yung sa 7 years, tapos nagkaroon ng third party. Hindi pa naman daw sila kasal. Yung marilag issue ba? Hindi ko na kung marilag yun. Na, Basta sabi niya, hindi pa naman daw sila kasal. sige. Tuloy Parang mo. justify niya, hindi pa naman daw kasal yung mag 7 years. So parang pwede na pag porkit hindi kasal, parang gano'n ang Kumbaga, it so happen na siya yung nakakapag-provide ng pangailangan na hindi siguro na-provide noong girlfriend nung lalaki. official, Nung official na girlfriend for 7 years. Thank you, Brad, sa si tubig. Marilag. Oo. Ngayon, ito yung point. Sorry. Marami sa atin, Yeah, okay? Atin. Marami sa atin ganun. Mali ka na eh. Ang pinakamaganda mong gawin ay manahimik. Or humingi ng umaming ka. tawad. Maming ka. Huwag ka na mag-explain. Okay? Mali. Ngayon, kung may masabi silang di maganda or mag-conclude sila ng hindi maganda, consequence mo yun. Okay? Kumbaga tanggapin mo consequence yun. Ngayon, kung meron man silang sasabihin sa'yo na dagdag dun sa hindi totoo, dun sa hindi totoo, si God ang bahala na mag-repay dun sa mga tao na yun nung ginawa nilang mali na yun. Yung sa mga sumobra. Pero sa mga area na totoo, tanggapin mo. Ano yun eh? Consequence yun ng kasalanan eh. Ang gusto lang ba natin is magpapakasarap tayo sa kasalanan pero walang consequence yung kasalanan. Parang kalokohan yung ganun. O baka gusto nating ipunin yung mga kasalanan na hindi natin na-receive yung consequence. Ipon na ipon sa impyerno. Ganun ba ang gusto nating mangyari? So, kumbaga, maging humble tayo sa mga ganung pagkakataon. Ngayon sabihin mo, masakit eh. It has to. Kasi kasalanan eh. Ngayon, kung ayaw mo palang masaktan ng ganon, sana before natin ginawa yung bagay na yon, inisip muna natin, masasaktan ba natin yung Diyos? Then, magtataka tayo bakit ang unfair ng mundo sa atin. Fair ba tayo sa Diyos? Ayun. So, umaga, rebelde sa Diyos yung nangyari. Ngayon, ang maganda itong verse 4. Yung pag-reconcile naman sa atin ni God. Ayan, sige, doon tayo sa verse 4. O may gusto kang idagdag doon? Sige, mamaya. Pero mayaman sa awa ang Diyos at mahal na mahal niya tayo. 4 lang, di ba? Ni motivation? Ay, ano yung naging naging source? Awa ng Diyos. Mabait ba tayo? Hindi. Naawalay Diyos. Magaling ba tayo? Hindi. Naawalay Diyos. Para alisin ng tao lahat ng pagyayabang niya na deserve siyang kaawaan ng Diyos. Awa nga eh. Hindi mo deserve. So therefore, kung hindi mo deserve, huwag ka nang pumitik na, ay kaya ako kinaawaan niya kasi may utang na loob siya sa atin. Yan din, Dapat lang. yan din reason ba't marami na ba-burnout sa ministry eh. May ako pa eh. Alam mo, ang laki ng impact sa perception ko noon. Salamat din kay Kuya Joe kasi binanggit niya yun na yun bago talaga mag-ministry ng todo na wala nang ako sa ministry. Kasi kapag may ako pa sa ministry, lagi mong hahanapan ng offense eh. Na hindi lang ako tinutulungan, ako na lang lagi dito. Hindi ganun eh. Yung pag-ministry mo ay overflow na lang ng
pagmamahal ng Diyos. Wala nang pumilit sa'yo, di ba? Tsaka walang Yun naman, pumilit yun naman sa'yo. yung naging sistema natin sa simbahan eh. Oo. Kaya hindi mo pwedeng, wala kang tuturong iba. Oo. Tapos, kung makikita mo dito, anong dahilan niya? Bakit niya tayo binigyan ng mercy? Dahil sa kanyang pag-ibig. Pag-ibig saan? Pag-ibig sa Ama, God the Father. Pag-ibig ni God the Father kay Jesus at pag-ibig din sa atin. Oo. Ang tanong, kamahal-mahal ba tayo? Hindi. Katanggap ng... Ako nga, pagtigil ko yung sarili ko. Sa pagiging confrontative ko minsan, ayoko makamit ng tao na kung kunwari magiging dalawa ko, ay ala na, ayoko na. Parang, Kung nangyari, ayaw mo maging asawa yung parang katulad ng yeah, ugali mo. ayoko. Kasi alam ko yung mga pagkukulang ko, alam ko yung mga dapat pang baguhin sa buhay ko. So, kumbaga, hindi ka magiging proud. Yun nga rin yung nagpatanggal sa akin nung salitang deserve ko to. Kasi, wala kang deserve kundi yung wrath ni God tsaka iparusa. Tapos sabihin mo, deserve mo. Gagalit ka doon sa mga chismis. Siyempre, sa una, masakit. Pero tignan mo rin yung brighter side na minsan na-allow ni God yung mga ganong suffering para tama yung buhay natin. Tsaka, wag tayong mamuhay ng layo sa Kanya. Ayun. So, for every reason for God's mercy and love is found in Christ. Wala tayong reason para mahalin tayo ng Diyos. Ibig sabihin, walang reason na galing sa atin para mahalin tayo ng Diyos. Na kanini reason? Nasa Kanya. Solely. Next, 5 to 7. Dalawa na lang. 5 to 7, then 8 to 10. 5 to 7 muna. Kaya kahit patay tayo spiritually dahil sa mga kasalanan natin, binuhay niya tayo kasama ni Christ. Naligtas tayo dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos. At dahil united tayo kay Christ, binuhay tayong kasama niya at sinama niya tayong mamuno sa langit. 7. Ginawa niya to para pagdating ng panahon maipakita niya ang sobra-sobrang kagandahang loob at pagmamahal niya sa atin sa tulong ni Jesus. So, ano sabi? Grace. Grace ni God na tayo ay iligtas. God demonstrated His own love for us while we were yet sinners. Christ died for us. So, kaaway pa tayo ng Diyos. Makasalanan pa tayo. Sabi, namatay daw si Kristo para sa atin. And, hindi namatay si Jesus para sa atin para maging save lang. Akala kasi nung ibang tao, save lang, tapos na. Hindi eh. Hindi lang tayo sinave. Binigyan din tayo ng power para magkaroon ng victory over sin. Hindi lang tayo binigyan ng power to have victory over sin, kundi para maging light of the world. Para yung mga tao, pag nakita yung buhay natin, purihin nila ang Diyos Ama. Hindi natin sinoshow yung mabuting gawa for the sake of showing. Hindi. Kumbaga, kung makita nila yung paggawa nating mabuti, ade, okay lang. Pero ang goal natin is makilala nila yung Diyos, hindi para purihin nila tayo dahil ang bait natin. Social media kasi usoy ganun eh. Okay. Yung parang kanya-kanyang post ng mabubuting gawa. Though ang magandang effect nun is na-encourage yung iba. Kaso nga lang, minsan hindi kasi yun tama. Lalo na pag wrong yung motive. Parang kita lang din yun eh. Di ba? Ako kasi personally. Kanyari, content mo, kikita din. Totoo naman. So, ikot lang din. Ikot Sa bagay, kung gusto makapagbigay, alam problema. Okay lang din yun. Kaysa naman pangit yung content mo, di ba? Okay lang din yun on that sense. Huwag ka lang maging uhaw sa social media metrics. Yung mga heart, follow, like. Kasi, madami kang viewers, madami kang followers para kumita ka. Kaso nakuha mo na yung reward mo dito sa lupa. Yung kasi gusto naman ng tao, innate sa kanya, na ma-appreciate siya. Ngayon, meron pa nagtanggol minsan eh. Though, iniintindi ko yung perspective nila. Hindi sila daw nagpo-post na nakakapunta sila sa ganito para magyabang, kundi parang na-appreciate lang nila bawat stage. Sabi ko, wala namang masama doon. Pero tandaan mo bilang Christian, maging maingat ka sa lahat ng gagawin mo. Yes, siguro may mali doon sa mga nag-review. Pero, kumbaga, kung mas malawak yung pangunawa mo. O de, pwede mo naman i-post, kung ang gusto mo lang gawin, database, yung Facebook, i-post mo. Tapos ang itag mo lang is yung mga concerned people. Or i-post mo, tapos i-private mo. Ayun.
Yun lang naman yung point ko. Pero kumbaga, i-check mo rin yung heart mo, ano yung motive mo. Para may mag-wow, para may mag-like. Kasi iba sabihin, hindi, mali din kasi yung pag-iisip nung ibang tao eh. Remember na yung mundo, bombarded na ng negative thinking. Na-magnify pa nga yun, saka na-enhance Oo. sa technology. Ang bilis na ngayon ng hate eh. Oo, mabilis na nga kasi. Cancel culture. Dati ang tagal pa bago ka mabash eh. Tsaka double standard din eh. Mm. For example, kunwari kay Neneng B. Ano yun, Yung kay beef? Neneng B, yung nagtitinda ng hotdog na may cheese. Yung, oy, galaw-galaw naman dyan. Or gano'n. Okay. Syempre, Updated ka pala sa syempre ako na-inspire ako sa yung mga ibang kabataan Oo, dyan. galaw-galaw. Siyempre, Anong na-inspire. ulam, mama? Na-inspire ako dahil sipag niya. Kasi biglang may mga comment na, dapat hindi nino-normalize na yung anak ang nagtatrabaho kayo sa'yo. Hindi naman nila alam kung ano yung sa magulang. Dapat yung magulang yung tatrabaho. Agree naman ako sa mga ganong statements na may point naman. Kaso ako, ang tingin ko dun sa kay Neneng B, ang inaano niya doon, Sarap nga annotated. Parang ang tinitira niya doon, yung mga bata na tamad, spoiled, entitled, tapos hindi nagtatrabaho. Sabi ko sa mga estudyante ko, kung kayo ay hindi nagwo-work, pero masipag kayo, pinapangalagaan nyo yung mga resources na pinagkakatiwala sa inyong magulang, marunong kayong tumulong sa bahay, you don't have to be offended kung hindi man kayo nagwo-work ng ganun. Because, binibigay nyo naman yung best nyo sa resources na pinagkaloob sa inyo, hindi kayo tamad. Okay? Yun, kako yun. Wag, hindi naman sinasabi magtinda kayo tulad niya. oo, Wala hindi namang- nasasabing ganun. Kailangan alam din nating balansehin lahat nung ganung bagay. Sobrang dami. Hindi kailangan kasing nakikita yung ganun eh. Kasi para Teka lang. ma-relate mo sa... Kanyari, dumating ang panahon na Ah. biglang mag-boom yung podcast na to. No? Ah. Pag nag-boom kasi yan, Mm. mga past episode natin, papanoorin. Mm. Tingin mo ano yung mga pwedeng i-bash? Parang halos lahat, no? Halos lahat naman. Kasi Halos lahat naman. Hindi naman na ako magtataka doon. Oo. Pero ang sasabihin ko pa lang din is, sa mga prinsipyo ng Biblia, hindi ako natatakot na kahit dumaan pa yung maraming taon at dumami pa yung mambash, ito yung masasabi Walang ko na bago dyan. hindi mo pwedeng baguhin at hindi mo pwedeng iasog na moral compass. Ito yung mga hindi natitinag na prinsipyo. Pero alam mo kasi Oo. yung mga pangbobong atake lang na, pangit mo, wala kang ipin mo, wala kang tenga mo, wala kang ganun eh, no? Ala eh, no? Yung mga ganun tao, hindi naman kailangan bigyan ng attention kasi petty eh. Okay. Nagalit ba ang Diyos dahil sa alikabok? Hindi ko sinasabing alikabok yun ang babash. Pero ang point is, kunwari, Yung argument niyang alika. yung argument na na-offend ka ba dahil ginanito ka nung mga ganitong particular. Okay. Ma-offend ka kapag sinabihan ka na magtataho na pangit pero hindi kasing offended kapag ang nagsabi sa'yo nun is mga ka-close mo. O, di ba? So parang ganun. Alam mo kay relationship nung ano. Pero sa totoo lang, sobra na rin kasi ibang mga nagko-comment sa Facebook. Kunwari Neneng B ba? yung kay Catriona Gray naman. Another example. Updated. Okay. Yung may comment Isabel B naman. ba? Yung kay Moira? Basta sinabi doon ay, hindi, ang sinabi lang is, ang tamad mo, ganito, ganyan, lagi nila yung asawa mo. Basta may Catriona at Arpia. Basta either sa dalawa. I think si Catriona. Basta sabi nung isa nag-comment, sana mag-divorce kayo ng asawa niyo. Ay, hindi. Dapat asawa si Okay. Catrion eh. O si Si Pia siguro. si Pia siguro. Or whoever. Basta ang sagot lang nung girl, ano ba naman, 2024 na, nag-New Year na, nag-Chinese New Year pa. Pwede ba? Let's stop yung mga ganitong comment. Nakaka-hurt din yung mga ganyan. Nagtataka ko, no? Ba't kaya ang tatapang ng mga taong mag-post at mag-comment ng gano'n pero pagharapan, hindi naman kaya? Example, ano? Ito, last na to, regarding sa mga gano'n. May estudyante ko na nag-birthday. Isa sa mga student namin sa NES. Syempre, magkakabarkada sila, biruan lang. Lalaki yung... Sa comment to, sa digital. Tapos social media, kitang-kita. Facebook, kitang-kita mo, naka-public eh. So, may barkada sila lalaki.
Tapos may magko-comment lalaki din. Sabihin, yummy, yummy mo, Brad. Ikang ganun. Ang sarap mo, bro. Ganun yung mga comment. Eh, sabi kong ganun, long before, though meron ng Facebook nung time namin, hindi ganyan na mga comment ako. Na para bang nakakaya nga mag-comment ng ganyan kasi ano isipin sa'yo, bading ka ba? O kaya isipin sa'yo is napakahalay mo na. Pero ba't ngayon katatapang nating mag-comment ng ganun? So, ibig sabihin, nanonormalize sa atin yung mga foul at saka yung mga sabihin natin na hindi sir, joke lang naman yun eh. Yun. Okay. So, Wala nga. nawawala. Desensitize. So, yun, desensitize tayo na yung mga nakakahiyang ganung bagay is, okay, ngayon ang tanong, hanggang saan mo iaasog yung boundary? O yan. Yung joke. So, no, hanggang saan siya below the belt? Kaya nga eh. Kasi naasog pala yung belt. Oo. O di habang tumataba na asog. Ngayon ang maganda dito, si Jesus daw is may sinabi dito na the exceeding riches of His grace. So, ibig sabihin, yung grace ni God is continue to grow and grow even more sa ating buhay hanggang sa fullness ng grace niya pag na-meet na natin siya face to face sa heaven. So, ang buhay ng isang Kristiyano is like the sun getting brighter and brighter until noonday. Hindi tayo laging victim ng circumstances, hindi tayo victim lagi ng tragedy, hindi tayo laging victim ng kasalanan, hindi tayo laging victim ng mga situations. Sana, and prayer natin to sa bawat isa, na ma-overcome natin yung ganong stage ng pagiging Christian. Even si Zach Punent nasabi na sa unang years ng pagiging Christian niya, defeated daw siya. Pero eventually, you don't stay defeated. Hindi siya roller coaster na ganun. May prinsipyo pa, minsan ibang tao na ayoko masyado magpakasaya kasi baka bukas malungkot ako. That's not even biblical na. Mga ganun. Parang kapag masaya siya ngayon parang, ay, may kapalit to. Parang ganun. Oo. How would you enjoy life na binigay sa'yo ni God now if lagi kang ng fear? Yin yang. Yun. Ganun kasi mangyayari ito. Binabawi, Hindi ka ako yun biblical na So, lastly sa part na to is or if by made alive daw tayo with Christ. So, para yung inheritance ni Christ, tayo is maging partaker ng mga yon. So, nakaupo tayo kasama ni Christ sa glorious richness niya. Okay, last, yung pinakasikat. 8 to 10. Tapusin mo. Sobrang bait ng Diyos kaya niligtas niya kayo dahil sa faith nyo at hindi yun dahil sa sarili nyong efforts. Regalo ito ng Diyos. Okay. Hindi yun resulta ng mga ginawa nyo para walang maipagmalaki ang kahit sino. Kung ano tayo ngayon, ang Diyos ang may gawa nun. Ginawa niya tayong united kay Christ para gumawa ng mabubuting bagay na hinanda na ng Diyos noon pa para na gawin natin. Normally, itong 8 to 10 na to, maganda na eh. Pero nung nabasa ko pa yung mas nauna, ganda, no? Mas, ine-explain na pala niya sa una na walang kamahal-mahal sa'yo in the first place. Para pag sinabi pala niya Hindi ka asset. Oo. Para pag sinabi pala niya tong, by grace, you have been saved through faith, walang-wala ka nang titignan sa sarili mo. Ang titignan mo lang dito talaga si Christ. Yung parang hindi ka na talaga makakapag-angas. Hindi ka na makakapagyabang talaga. Why? Kasi walang galing sa'yo. Yung isa, yung isa sa mga characteristic ng dead in sin, maangas. Maangas siya on the sense na ano naman ako hindi naman ako bulag nga bulag sa kasalanan niya. Di ba? Tapos palaging may pinagmamalaking trait. May kinukwento nga isang brother natin kasi sinasama niya yung parent niya sa church. Sabi, wag na daw at mabait naman na daw siya. Ngayon, ang sabi niya is, ang tawag dito, natotoxican din siya sa bahay kasi murahan ng murahan. Hanggang sa parang natatakot daw siya kasi parang nasasaday na daw siya na nagmumurahan. Ay, mag-ingat ka ako pagka ganon. Kasi mali pa rin yung masanay ka sa ganon. Ngayon, sabi ko, kala ko ba sabi ng parent mo, babait na siya, iba tayo kipagmurahan. So, pagpapakita lang nun na we just think we are good on our own side. Pag gaganyan na meron tayong
meron tayong temptation na tignan natin yung sarili natin na mabait. Ang tanungin muna natin ay, anong standard? Kailangan talaga ng salamin ng tao. Ah, anong Bias standard? kasi ang tao. Ikaw ba? Sino bias mo? So, kumbaga, kailangan mo Ano? oh, standard ng Ano? Diyos. Bagay, feeling ng tao, mabait sila. Kaya kunwari may magsasabi sa akin, kunwari, out of the blue, seryoso sila or hindi, sinabi, mabait ka naman sir eh. Natatakot ako tsaka na kinakabahan ako. Sabi ko, hindi ako mabait ka ako. Goodness lang ni God na magawa itong mga bagay na to. Pero kung base na ako, pagpapapatulan ko lahat ng mga kaiwanan na yan. Base. Di ba, isasaldak mo lahat lahat ng kaiwanan ba? But you have to grow and mature in grace kasi. Hindi yun yung maganda eh. Ito yung magandang dito. ah. Meron akong napakinggan na Sige, tsaka ko i-explain ko. explanation ni Eli Soriano dito eh, sa Ephesians. Kasi hindi siya naniniwala sa grace alone. Okay. Kaya yung verse 10, ginamit niya para i-justify na kailangan pa rin ng works. Kasi dito, di ba, parang, may mabuting gawa. Kaso, hindi naman dinagdag yung mabuting gawa. Nakahinandaan eh. Oo, naka-ready na eh. Meron ba namang idinagdag pero naka-ready na? Ibig sabihin, yun talaga ang plano ng Diyos. Na yun yung talagang matik na gagawin ng isang taong naging Kristiyano. So, kumbaga, bago kasi loob niya. Oo. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Niligtas muna tayo at na-realize natin, kaya yung paggawa natin ng mabuti ay pasasalamat lang sa Diyos. Tinira kasi dyan yung mga ibang pastor. Parang sabi niya, so hindi na ba natin kailangan gumawa ng mabuti? Kailangan. Hindi na. Sabi ganun ba daw ng mga pastor kasi para ka maligtas, hindi yung mabuting gawa mo. Kumbaga, pananampalataya lang. So, ako naman, syempre agree tayo din. Tapos, sabi niya, ganon. Kung ganon ang paniniwala nyo, mabuti ba ang pagtatights? Ba't biglang inilagay doon? Oo, mabuti yun. Mabuti yung pagtatights. Wag mo na nga ipagawa. Ayaw naman. Kano. May nagtanong din sa akin na masama ba mag-tithe? Sabi ko, hindi naman ako masamang mag-tithe. Kaso nga lang, mabuti nga. Oo. Kaso nga lang, mas mainam siguro, mas higit na mainam. Tama ito, pero merong higit na mainam na mas mag-glorify si God kung magbibigay ka cheerfully. Yeah. Ang mindset ko kasi is yung pera kay God, 100% dapat sa Kanya. Parang yun. Hindi 10%. Sa akin naman, yung 10%, 100%, minimum lang yun. Kasi buong buhay mo ang dinedemand ni God sa'yo. Dapat 100% eh. Tapos kung saan niya i-direct. Diba? Kung saan niya i-direct yung 100% na yun. Hindi yung parang, sa akin tong 90. Akong bahala dito. Kasi nabigay ko na 10. May ganun eh. May ganung mindset na... Yung parang ayaw mo na tumulong kasi naibigay mo na yung 10. Meron na ako eh. Absuelto na ako. Parang tax nga ang dating eh. Yun naman talaga. Parang lagay Parang ganun. Kumbaga, minimum lang yun. Hindi mo yung pinag-uusapan natin. Paano sa mga simbahan. Hindi na i-correct yung mga malalaki na magbigay. Di ba? Yung sabi ni Kuya Joe. Hindi sila exempted doon. Hindi pang tapal ang malaking tithes para hindi pagsabihan. Yun nga nangyayari daw sa simbahan kapag kapag mayaman ka, pinipigilan mo huwag ma-offend sa pulpit. Kunwari, merong isang estudyante sa school, generous kasi yung family niya. Then nagbigay. Then binigyan lahat ng teacher. Pero matalino yung bata. Kumbaga, ako naman, hindi naman ako partial sa ganun. Matalino yung bata. Hindi siya bibigyan. Pine-perfect nga like ko. Pero pag may mali siyang ginawa or unbecoming behavior, pagsasabihan ko pa rin siya. Kumbaga, hindi dapat i-twist ng ganun yung So, kumbaga, dapat kung nagbibigay mo ng tithes, hindi siya pang-cover dun sa ibang kasalanan.
Ngayon, kung magiging issue yung pagtatithes niya para i-cover yung kasalanan, soli mo na lang. Para hindi magamit yung bagay na yun. Oo. So, to close, yung mabuting gawa is bunga. Okay? Bunga yon ng ng tunay na pananampalataya. Kunwari, mahal mo yung magulang mo. Siyempre, celebrate mo siya, Mother's Day, o kaya maalala mo siya, talagang titreat mo siya, or bibigyan mo man lang ng pera pag nag-work ka na. Condition ba niya yon? Hindi. Hiningi ba niya yon? Hindi. Pero ba't ginagawa mo? Kasi mahal mo. So, hindi mo siya nakikita as works. Kumbaga, pasasalamat yung paggawa mo na yon. Kaya nga, kung tutuusin, hindi siya labor ng self-righteousness eh. Labor of love siya. So, doon pa lang sa point na yun, by faith alone talaga. And by grace alone talaga. Yan. So, magdidilig ka ng halaman. Ano ba yung pindidilig mo? Tubig, di ba? Pero gumagamit ka ng hose. Yung hose, yun yung faith. Pero ang nagbigay pa rin ng tubig dun sa halaman is yung literal na tubig mismo. So, yung faith, pinangsungkit lang natin ng grace ni God. Huwag din nating iyabang na matindi faith natin. Hindi. Dahil hindi Bigay lang naman, din sa'yo. gift lang din naman yun ng Faith Diyos. comes by Hearing and hearing the word of God. Tapos, maaasa ka na malaki faith mo, hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Paano nga naman? Di ba? Doon nga nanggagaling. Panghahawakan nating word ni God. Meron akong napakinggan na maganda eh. Ewan ko, sa tingin ko sa'yo yata yun, kay Kuya Joe. Basta, Bakit, pero Kuya Joe? in general naman to eh. Na hindi naman mahalaga yung malaki yung faith mo. Sa enduring word yun. Di ba? Malakas yung faith mo. Kung hindi yung object ng faith mo. Di ba yung may maskulado nga daw na tao na tumutuloy dun sa alambre. O dun sa tali. o sa tulay na marupok. Parang may ganong illustration eh, pero hindi ko na lang sasabihin. Kasi nakalimutan yung buong kwento. Hindi, meron eh. Pero pag kinustra ko baka magtagal eh. Okay. Pero yun lang, maganda yun. Parang may maskuladong tao na sobrang laki ng tiwala niya sa sarili niya. Pero yung tinutungtungan niya, marupok. Na tulay. Sa ano yan, kay Kuya Joe? So kahit na gaano kalaki yung tiwala niya sa sarili niya, lang. yung object naman na tinatapakan niya, marupok. Hindi siya solid rock, which is si Jesus sana yun. Malakas na malakas paniniwala niya eh. Malaki tiwala sa sarili niya eh. Regardless. Tapos yung isa daw bata. Natakot na takot. Pero yung tulay, maayos naman. At inaakay pa siya nung tatay niya. Diba? Yun. Kasi matibay at saka totoo yung foundation. So, hindi ganun kalaki yung faith niya. Nga mustard seed lang. Pero still, totoo yung faith. Yun. Yung object kasi, yung pinaglagakan ng pananampalataya mo. Yun. Kasi yung faith kasi ng mundo, faith in yourself. I believe I could fly. The greatest love of all is learning to love yourself. Tiwala lang sa iyong sarili. Puro ganun, di ba? Kasi kung titignan natin, yung world is in enmity with God. Kaya kahit na feel good pareho yung message, they're opposing. For believing yourself. Mga Disney na for me. So, yun lang. Sana, manonood, kung Christian kayo, sana ma-encourage kayo na maging masigla uli sa Diyos. Ask the Holy Spirit to enlighten us even more, to aflame our hearts na mas pag-igihan. Kapag naman tayo ay naghahanap pa lang sa Diyos, sana sa pamamagitan ng programang ito is makasumpong kayo ng Yan. Ayun lang. I'm done. Tama naman. Yun naman yung essence ng 2. Parang kung isa-summarize natin siya sa mahabang usapan, patay tayong lahat at si God binorn again niya tayo. Sa pamamagitan ni Jesus. Na namatay para sa ating mga kasalanan. And then, nasave tayo hindi dahil
mabuti tayo dahil wala ka eh. Hindi dahil charming tayo o Oo. lovable tayo. Wala nga Wala eh. nga Patay ka eh. Kung may ambag lang tayo, yung mismong kasalanan na Oo. ginawa natin para, May prerequisite. para dahil napako si Christ dahil doon. Oo, yun. Nakakahiya pa yung ambag natin. Kaya hindi nga pwedeng magyabang nga. Tama. Alam talaga. Kaya kasi lagi ko na nababasa dito 8 to 10 eh. Pero nung nabasa ko yung bandang una, ano pala, hampas na hampas pala talaga doon sa pako yung, pagdating mo pala dito sa 8, wala ka na pala talaga dapat iyabang. Napatunayan eh. Doon sa unang verses. Patay ka na nga, magyayabang ka pa. Di ba? Oo. Parang wala ka na nga. Patay ka na eh. And then yung dulo nun, yun yung maganda. Which is yung resulta. Dahil na, Resibo. vitality mo, binalik sa'yo ng Diyos. So talagang, bilang pasalamat, maglilingkod ka talaga sa Diyos nang may kagalakan. Hindi dahil, dahil may self-righteousness ka or required, hindi. Oo, hindi dahil masipag ako o commitment ko. Di Hindi. ba? Ano ka. Si God lang talaga. Eh, ang ganda nung yun yung napag-usapan namin nung Sunday. Ang ganda nung illustration na sinabi ni Kuya John na parang akala mo nakakapit ka kay God. Pero yung God pagkakakapit pala sa ni God ang tapos yung illustration niya kay Elia, di ba, sa anak niyang bata. Na sa perspective ni Elia, siyang nakakapit. pero sa perspective ni God, siya talaga. Yung tumatawid sa kalsada, akala nung bata, dahil nakakapit siya maigi sa nanay niya, kaya hindi siya nasasagasaan. Pero hindi. Yung pag-guide ng magulang at higpit ng hawak ng magulang sa anak, yun talaga. Yan. Yun. Sige, yun lang. God Para bless. Bye-bye. next time. 11 na. Bye.